hiningi ko po na buksan po natin ang ating mga Biblia. 2 Chronicles chapter 25, reading from verse 1 hanggang verse 10. 2 Chronicles 25, reading verse 1 hanggang verse 10. Okay? Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At muli, 2 Chronicles chapter 25, verse 1 hanggang verse 10. Amaziah was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. So meaning to say, siya po ay king of Judah. Okay, kasi nasa divided kingdom na po tayo. So iba yung hari ng Israel, which is the 10 tribes, okay, or the 11 tribes, at isa na lang natitira yung the tribe of Judah, which is ang hari nga ay si Amaziah. And his mother's name was Jehoadan of Jerusalem. And he did that which was right in the sight of the Lord. Ang ganda, no? Ang ganda. Kaso, may pasakali yung dulo ng verse. Sabi diyan, but not with a perfect heart. Ang ganda na sana eh. Bakit may ganun? Makaka-apekto kaya yan sa buhay ng isang tao na ginagawa mo naman yung tama, pero hindi tama yung puso mo. Tingnan natin. Tuloy. Now, it came to pass, when the kingdom was established to him, that he slew his servants that had killed the king, his father. Okay? Kasi nga, during that time, ang trabaho ng sa mga sumusunod na lahi, okay, para at least ma-stay yung kingdom sa kanila, papatayin lahat ng successor. Okay? Nung siya na yung naghari, yung nagpapatay, pinapatay niya. Okay? So bakit kaya? Sabi dito, ganito. But he slew not their children. Although pinapatay niya yung mga mamamatay tao, okay? Pero yung mga anak nila hindi dinamay. But did as it is written in the law, in the book of Moses. So meron siyang alam. Okay? Sa salita ng Diyos. Where the Lord commanded, saying, the father shall not die for the children, neither the children die for the fathers, but every man shall die in his own sin. Well, ginamit niya yung salita ng Diyos bilang pamantayan or panuntunan ng pamumuhay. Ang problema, dahil hindi tama yung puso niya, sabi ko nga, may impact yan. Tingnan po natin. 5. Moreover, Amaziah gathered Judah together and made them captains over thousands and captains over hundreds, according to the houses of their fathers, throughout all Judah and Benjamin, and he numbered them from 20 years old and above, and found them 300,000 choice men. So talagang marami to. Able to go to war, that could handle spear and shield. Eto na. He hired also 100,000 mighty men of valor, sabi dyan, out of Israel. Tandaan ho ninyo, nasa divided kingdom ho tayo. So meaning, pinaparusahan ng Diyos o tinutuwid ng Diyos ang bansang Israel. So nagkaroon ng division because, alam mo yan, hindi marunong sumunod yung mga naunang hari. So namely, after ni Solomon, kay Rehoboam, Jeroboam, nagka-problema, lalo na yung bansang Israel. Okay? Yung portion na kung saan naghari itong si Jeroboam. Yung anak kasi ni Solomon, si Rehoboam, kahit papaano, although may katigasan ng ulo, sabit pa rin. Okay? So dito sa pagkakataong ito, sabi ko nga, nagkaroon sila ng problema, pero mas malaking problema ng Israel kasi nga, mas malayo sa Diyos. So ngayon, itong si Amaziah, humingi ng tulong sa Israel, which is, sabi ko nga, malayo sa Diyos. Okay? So at least may alam kayo. And tuloy po natin. For 100 talents of silver. In short, inupahan sila. Kahit na sabihin mo inupahan pa, yung taong sasamahan nila, medyo questionable. So anong ginawa? So there came a man of God unto him, saying, O king, let not thy army of Israel go with thee. O huwag mo nga yan sumama sa Israel. Bakit daw? For the Lord is not with Israel. Okay? So, in short, parang ganito yan. Ingatan mo yung mga kasama mo.
Okay? Iingatan mo yung mga bagay o mga tao na nakaka-influence sa iyo. To wit, with all the children of Ephraim. But if will go, do it. Okay? Be strong for the battle. Kung sakali, sabi niya, sige, lakasan mo yung loob mo, pupunta ka, and then ano sabi dyan? Okay? Tuloy natin. Come to him out of Ephraim. Wala ako. Anong verse tayo? 8. God shall make thee fall before thine enemy. Sabi niya, matatalo ka. Okay? So kung pupunta ka, nakasama itong mga taong to, sigurado matatalo ka. For God had power to help and to cast down. Alam mo, tanging sa Diyos lang, magkakaroon ng katagumpayan, at ang paglayo sa Diyos, magkakaroon ng pagkatalo. So dahil ang kasama mo, malayo ang Diyos, sigurado matatalo ka pag tinuloy mo yan. Diba? Pag tinuloy mo yan, mapapahamak ka. Tuloy natin, verse 9. And Amaziah said unto the man of God, but what shall we do for the 100 talents of which I have given to the army of Israel? Nakapagbayad na ako, nakapag-espay na ako. Okay? Anong gagawin natin dyan? So anong sabi po ng prophet dito? And the man of God answered, the Lord is able to give thee much more than this. And verse 10, then Amaziah separated to wit the army that was come to him out of Ephraim to go home again, wherefore their anger was greatly kindled against Judah, that they returned home in great anger. So yung mga kasama nagalit. Okay, so hingi tayong tulong sa Panginoon. Muli, Panginoon, salamat po sa gabing ito. We ask, Father, to continue to guide us and to bless us as we study your word. Open our hearts and our minds that we may behold wondrous things out of your law. Dalangin ko po, Panginoon, na anumang spirito na hindi karapat-dapat sa iyong paningin at sa iyong presensya, kayo nga po, Panginoon, na patuloy na mangusap sa amin upang aming itong maisuko sa inyo. Hindi po namin ito kayang ma-detect kung wala po, Panginoon, na banal na spirito po sa amin. Help us, Father, na maging tama ang aming puso sa pakinig na yung banal na salita. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayong maupo. Now, the title of the message today is very simple. The sign of a broken zeal. The sign of a broken zeal. Hindi yung zeal. Zeal. Letter Z. Yung seal is selyo, tanda. Yung zeal naman, tumutukoy ito sa isang pag-uugali na kung saan, anong ibig sabihin yan? Meron kang direksyon and you are so eager to do that. Okay? Kasi sa mababasa po natin ngayon, kinakailangan nyo maintindihan na hindi sapat ang masipag ka lang sa gawain, hindi sapat na nagagampanan mo ang gawain, pero ang napakahalaga, mga kapatid, ay konektado ka sa Diyos ng gawain. Napakahalaga nun. Kaya, wag ho kayong magtataka, mga kapatid, kung bakit ang daming mananampalataya. Alam niyo po ito okay? Na pagkatapos ng maraming taon ng kanilang paglilingkod, all of a sudden, bigla silang nawala. And that is true. Okay? Doon na ipapakita ang katotohanan sapagkat ang Diyos mismo ang maghuhubad o huhubaran, tatanggalin. I-expose ka ng Diyos kung tunay ka o hindi. Kasi minsan nagtataka kayo, bakit ganon? Samantalang tumatayo na dito, nagli-leader na dito, nagpe-preach na dito, bakit pa sila nawala? Okay? Meron silang zeal na tinatawag. Kaya nga, ang title po, ulitin ko, The Sign of a Broken Zeal. So let's dive into the story. Now, dito sa pagkakataong ito, Amaziah is a what? A king. Sino naglagay? Ang Diyos. So lahat ng gagawin niya, lahat ng paplanuhin niya, lahat ng, alam mo yan, pwede niyang i-accomplish, dapat ibabalik niya lang sa Diyos. Hahanapin niya ang Diyos. Sapagkat marami ng hari ang nauna sa kanya at ang panuntunan ng mabubuting hari sino? King David. Kaya kapag may mabuting hari,
Anong laging sinasabi po dyan? And they walk, di ba, kagaya ng kay Haring David. Pag masamang hari, sige nga, sino? Jeroboam, very good. Okay? Panaka-naka, nasasabi itong si King Ahaz. O, pwede na sabihin, Ahaz. Kung kapampangan, Ahas. Okay? Bakit? Kasi nga, hindi maganda yung panuntunan, hindi maganda yung example. Okay? Speaks about legacy, of course. Kung kayo magulang, ganoon talaga. Di ba? Pag hindi maganda ang pagtuturo, sa ayon sa gusto, itatanong, kanino ba anak yan? Kaya hindi napansin dito sa nabasa natin, pati yung nanay, nabanggit niya eh. At anak siya ni Jehohadan. Tama? Tingnan natin. Balik nga tayo. Nabanggit in verse 1. And his mother's name was Jehohadan of Jerusalem. So you see, when we talk about following God o pagsunod sa Diyos, kinakailangan, ano na to dapat eh. Alam mo yun? Automatic na sa mga taong nagpapakilala na talagang sila'y tunay na sa Diyos. Hindi mo kinakailangan ipilit ang gawain. Hindi mo kinakailangan ipilit ang mga spiritual na bagay sapagkat kung kilala talaga nila ang Diyos, makikita at makikita yan sa gawa nila. Kita talaga. So, ano problema? There is something missing. Okay? Sabi ng verse 2, tingnan natin ulit. And he did which was right in the sight of the Lord. Ang ganda. Ginawa niya ang tama sa paningin ng Diyos. Kumbaga para bang, there's nothing wrong with the statement, kaso nga lang, parang may hinahanap ang Diyos higit pa sa pagsunod sa kanyang panuntunan. At wala nang iba kundi pagsunod sa kanyang kalooban. Nagets po ba ninyo? Hindi lamang sa pagsunod sa kautusan, pagsunod sa Bible, kundi sa mismong kalooban ng Diyos. Don't get it wrong ha, huwag kayong magkakamali. Ang Biblia, ang nagiging panuntunan natin para malaman natin, makilala natin ang Diyos. Pero tatandaan niyo, sa panahon natin ngayon, even the cult itself, ginagamit nila ang Bible para manligaw ng tao. So what's the bottom line? So dapat, sa pagkakaalam ng salita ng Diyos, mas nagiging malapit tayo sa Diyos. It doesn't make sense. Walang kwenta kung alam mo ang Biblia, hindi naman tama ang relasyon mo sa Diyos. Tama. Babasa ka ng Bible, pamumuhay mo, iba. You don't have integrity. Kanina, nagkaklase kami, at isa sa topic namin is about virtues. So, yung isa kong estudyante, sabi niya, one of the virtue na gusto ko is honesty. Which is okay. Pero sabi ko, may mas malalim pa doon. And the word is what? Integrity. Honesty din yun. Kaso lang, yung honesty sa integrity, ibig sabihin nun, nagiging tapat ka, may nakakakita man tao, wala. So sometimes, yan ang kulang sa panahon po natin ngayon. Okay? Kasi sabi dyan, ganito, but not with a perfect heart. Anong meron ba dyan? Bakit sinabi yan? Kasi mga kapatid, kapag hindi tama ang puso mo, ang connection mo, ang relasyon mo sa Diyos, lilitaw at lilitaw pa rin yan eh. So yung mga susunod na verse, in-explain po sa atin. 3 bagay ang iwan po natin at hindi tayo magpapakatagal. So what are the 3 things na sign of a broken zeal? Number 1, okay? He did not discern the influence that can harm him. Okay? Paano nagiging sira ang ating paglilingkod o ating marubdob na paninindigan sa paglilingkod? Kailan? Kapag hindi natin nakikilala yung mga nakapaligid sa atin o yung mga nakaka-influence sa atin na magpapahamak sa atin. Ulitin ko, he did not discern the influence that can harm him. So kapag broken yan, ay manhid ka. Kasi hindi mo na-discern eh. Tama? Verse 6. Sabi ng verse 6 ganito. He hired also 100,000 mighty men of valor out of Israel for 100 talents of silver. Tanggalin na natin yung idea na
ano yon, yung nag-arkila siya, okay? Pero ang tinatanong kasi dito, dapat alam mo sa buhay mo kung sino yung mga taong sinasamahan mo. Tandaan niyo, paulit-ulit ho ito. Tama? Even in Israelites. Yung magiging asawa mo, dapat kapanalig mo. Bakit? Dahil, alam mo yun, takot pa ang Diyos. Alam mo, isa lang naman kinakatakutan ng Diyos sa totoo lang. Okay? And I'm speaking about relationship. Although ang Diyos, wala naman siya kinakatakutan talaga, pero meron tayong relationship sa Kanya, syempre ano yung nakakatakot dito? Yung mapalayo tayo sa Kanya. Maybe not for Him, but for us. Kasi alam na Diyos, pag napalayo ka, hindi naman siya ang talo, kundi ikaw. Takot ang Diyos hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. Because the moment you separate yourself away from God, yun yung starting point ng pagkatalo. And sadly, kapag hindi natin alam i-discern yan, yun na. Amen? Kahit nagaano ka pa katalino sa Bible, kung di ka pa rin maingat sa kasama mo, wala yan. Lalo na sa mundo natin ngayon. Bakit rampant ang mga nambababae? Sa barkada yun eh. Bakit laganap ang mga kabaklaan yan? Nasa kasama yan. Kasama yan. Bakit laganap ang pagiging addict sa mga vices? And when I say vices, hindi lamang po pag-inom at paninigarilyo yan. Pwedeng addiction saan? Sa cellphone. At kapag hindi yung nako-consider na addiction yan, na vices yan, kasama tayo dyan. Okay? Hindi natin nakikilala yung mga nakaka-influence sa atin. Because it doesn't speak, alam mo yan, sa tao lang yan. Even sa mga bagay. Amen? If I were to tell you na ayaw ng Diyos na mapalayo ka sa Kanya, gusto niyo yun? Kung sasabihin ko sa inyo na gusto ng Diyos na ayaw Kanyang mapalayo sa Kanya, gusto niyo yun? Hindi kayo sumasagot ha? Siyempre, ayaw natin ang mapalayo sa Diyos. And guess what? Ayaw din yun ng Diyos. Pero, paano kung sabihin ng Diyos, para hindi ka mapalayo sa akin, burahin mo yung mga app na kinakaadikan mo. Are you willing to do that? Yung nagko-consume ng maraming oras na instead mapalapit tayo sa Diyos, para sabihin niya, alam mo yun, wag nang, paano kung sabihin ng Diyos, hindi niya sasabihin na i-limit yung time. Paano kung sabihin niya, let's say for example, tanggalin mo na yan sa buhay mo. Are you willing to follow? Uy, nag-iisip sila. Parang may isip. Kasi ang gagawin ng Diablo, yan na naman ni Pastor. Diba? Balik nga tayo. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 and 5. 3 to 5. Naging memory verse natin ito, tama? I don't know if you remember our memory verse. Pero sabi dyan, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty, sabi dyan, through God, to the pulling down of what? Stronghold. Yung stronghold dyan, hindi yung humahawak sa'yo. Pag sinabi yung stronghold, kuta, ibig sabihin, dinidepensahan. Ibig sabihin, ayaw mong isuko. Pag sinabing stronghold, kuta. Ano ba yung pwede pang sabihin natin? Teritoryo. Hindi mo isusuko yan. Pero ginagawa ng Diyos, pinapabagsak niya yan. Okay? But mighty through God, balik mo. But mighty through God to the pulling down of stronghold. Ano gagawin mo? Isusuko mo yan. Nagiging kuta mo yan kasi ayaw mong isuko. Bakit? Diyan ka masaya eh. Sa app na yan. Diyan ka masaya eh, sa barkada na yan, kahit pangit na influence. Gagawin pa ng kaaway ngayon, yung sasabihin ng mga taong pwedeng makatulong sa'yo papalapit sa Diyos, na-demonize ngayon. Okay, Jay naman ang pastor ninyo. Di niya ba alam, na-stress kayo sa school, sa buhay, sa bahay ninyo. Ito na nga lang yung kaligayahan, tatanggalin pa. Doon tayo natatalo. Kaya nga sabi dyan, pulling down of stronghold.
Hanggat hindi kayo nagiging masaya sa Diyos, at ibang bagay kayo nagiging masaya, yan yung kuta na dapat basagin. Barkada, app. Paano ko sabihin ko sa inyo Facebook yan? Tatanggalin ninyo? Pastor, issue. Kasi pwede naman eh. Ano na lang kayo, messenger? Kasi doon naman tayo nakikita. Take note hindi ko kayo binabawalan. Parang pag-o-offer lang yan ng cellphone. Tatandaan nyo sa lahat ng tumatayo, kapag tayo ay nagpapa-offering ng cellphone, huwag niyong sasabihin for the purpose na hindi makadistract. Kasi tapos na tayo doon. Kung bakit natin ginagawa, gusto nating ibigay sa Diyos yung pinakamataas sa papuri. Kasi kung sasabihin nyo na naman, para hindi tayo madistract, hindi na tayo nag-graduate doon. Anong problema? Paulit-ulit na lang tayo. Sinasabi yung kapag talagang problema siya talaga. Amen? Nagigets po ninyo? Kinakailangan kasi isipin ho natin yun eh. Ganun din sa buhay natin bilang isang mananampalataya. If we are not aware sa mga influences that surrounds us, yan yung magpapabagsak sa atin nang hindi mo nalalaman. Tapos magtataka ka, ay, bakit tinatamad ako mag-pray? Kasi iba yung kuta mo, iba yung iniingatan mo eh. Na dapat mas matimbang yun sa Diyos. Hindi na nga dapat tinitimbang yan eh. Bilang Kristiyano, dapat lagi nakasalalay ka sa Diyos kagad. Amen? Halimbawa, kung nagtatrabaho ka, tapos Wednesday, hindi na tinatanong kung mag-a-attend ba ako o hindi. Kristiyano ka eh. Hindi na dapat tanong yun. Kahit estudyante ka pa, Kristiyano ka, di ba may exam ka, hindi na tinatanong yun. Ano bang mas mahalaga? Yung kinabukasan o yung nakakaalam ng ating kinabukasan? Alam mo bakit ano nangyayari? Ba't nagkakaroon ng pagtitimbang? Kasi parang lumilitaw, alam mo yan, yung kinabukasan, masisira, mga tipong ganon. Hindi. Amen? Kung yun ang pinaniniwalaan natin, kung yun ang pinananampalatayanan natin. Kasi nga, balik tayo sa verse 3. O, ano sabi ng 2 Corinthians 10:3? Sabi dyan, for the weapons of our warfare, okay, are not carnal, but mighty through God to the pulling down of what? Stronghold. Balik mo nga sa 3. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For though we are here on earth, we are studying. We are not studying to live by that. Hindi tayo nabubuhay dito nang dahil sa pag-aaral lang. Nabubuhay tayo para kanino? Para sa Diyos lang. Amen? Maganda yung 5. So, sabi ng 5, tuloy natin. Casting down imagination. Dito nagkakatalo lahat sa isip. Bakit may anxiety? Kakaisip yan eh. Hindi masama ang mag-isip. Dapat talaga mag-isip. Sapagkat ang isip, hindi tumitigil yan sa pag-iisip. Amen? Ang tanong, ano yung iniisip mo? Huy, ang isip po hindi tumitigil kahit natutulog, kaya nga may panaginip eh. Hindi tumitigil ang isip. Okay? Kung paano ang puso hindi siya tumitigil, ganun din ang isip. Kaya nga, lagi sinasabi ng Panginoon, mag-meditate tayo ng salita ng Diyos. Romans chapter 12, verse 2. Okay? Anong sabi doon? I beseech you by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto Him, which is your reasonable service. Sabi ng verse 2. Okay? And be not conformed to this world, but be transformed. Ano sabi dyan? By the isip na naman. Hindi napansin. By the renewing of your mind, that ye may prove, upang mapatunayan, upang malaman ninyo. Ano yon? Yung kalooban ng Diyos. Now, ano ba yung kalooban ng Diyos? Ang sabi dyan, the will of God is good, the will of God is acceptable, and the will of God is what? Perfect.
Minsan, nabuburay ang konsepto na yan kasi nga, nagiging karnal ang isip. Na dapat ang kalooban ng Diyos, yun yung nangunguna. That is good. That will of God should be acceptable, katanggap-tanggap. Dapat tinatanggap, ini-embrace mo na yan. Dahil karnal ka, ano nangyayari ngayon? May pagtitimbang. Sa ethics, ang tawag dyan, moral dilemma. Pag sinabi yung moral dilemma, it is two opposing principle. Meaning to say, meron kang iniisip na isang bagay na prinsipyo mo, na ano prinsipyo ito? Pag ako'y nakapagtapos sa pag-aaral, makakatulong ako sa gawain. Huwag na lang sabihin natin giginhawa ang buhay. At yung isa naman, kinakailangan maging tapat ako sa paglilingkod na kahit ano mangyari, hindi ako absent. Nagkakaroon ng clash. So para matanggal ang dilema, dapat ang isa doon mas mabigat. Kaso nga lang, kapag ang pinag-uusapan ay prinsipyo ng Biblia, hindi na dapat tinatanong kung ano mas mabigat. Dapat yung sa Biblia, dapat ang mas mabigat. Hindi ko sinasabi na iwanan ang pag-aaral. Ang sinasabi ko, maging tama tayo sa Diyos. Yan lang naman yun eh. So, that is the kind of influence na kinakailangan nating isipin. Ulitin ko pag sinabing influence, ito yung mga nakakaapekto sa paraan ng ating pamumuhay, pag-iisip, pangangatwiran. Yun yung mga binabasag dapat na para bang even in the church, may mga katwiran kasi tayo. Kasi may isip tayo, ganun talaga eh. Kaya nga sabi, di ba, 2 Corinthians, you need to cast it down. You have to surrender that. Minsan nandiyan ang laban eh. Casting down imagination and every high thing that exalted itself, mas nagiging mas angat. Hindi dapat yun. At dapat na nagiging mas angat yung prinsipyo ng sa Panginoon. Bringing into captivity every thought. Pag sinabing captivity, dapat kinukulong. Okay? Dapat yun lang yung isip mo. Sa ganitong paraan, sabihin natin, nagiging sarado tayo. Kung ang pagiging sarado ay sa Biblia, mas maganda maging sarado ang isip ninyo. Dahil ang kaisipan ng mundong ito, di naman kayo tutulungan yan. Hindi talaga. And bringing into captivity every thought, for what purpose? To the obedience of Christ. Yung pala yun, kaya pala, magiging sarado yung isip mo sa salita ng Diyos, yun lang yung paraan ng pagsunod. Kasi sabi ko nga, kapag merong iba, nag-aalangan ka sa pagsunod eh. Ayaw mag-prayer meeting. Bakit? Kasi may interview sa trabaho. Masama ba yun? Hindi. Kaso nga, bilang Kristiyano, dapat alam mo yung priority mo. So, again, let us remember who influences you. Pangalawa, okay? Ano yung sign ng pagiging broken ng zeal ng taong ito, and sometimes us as a believer in Christ. Okay? He did not depend on the one who gave him everything. He did not depend on the one, or he did not depend on God who gave him everything. Hindi siya dumepende sa Diyos. Hindi siya umasa sa Diyos, na ang Diyos naman ang nagbigay ng lahat. Tama? Ano sabi sa verse 8? Tingnan natin. Verse 7, but there came a man of God unto him, say, O King, let not the army of Israel go with thee. Huwag mo hayaan na maimpluwensyahan ka. Okay? Kasi tatandaan mo, kanino ka dapat nakadepende? Sa Diyos. Ngayon, kung depende ka sa Diyos at kasama mo to, iiwanan ka ng Diyos. Kasi kung kilala mo ang Diyos, isa sa mga karakter niya, kabanalan, kalinisan, kaayusan. Pag hindi ka malinis, hindi ka maayos, ano sabi diyan? Hindi ka niya sasamahan. Kasi sabi diyan, for the Lord is not with Israel. And the man of God said that. Sabi niya, to wit, with all the children of Ephraim. Pero sabi niya, kung makulit ka, okay, sige, hayaan ka ng Diyos.
Okay? Hayaan kaya meaning, pababayaan ka niya. Hindi naman katangian ng Diyos. Kaso nga lang, hindi pwede magsama, okay, na parang ang Diyos ang susunod sa. Hindi yung ganun. Ikaw ang susunod. Dahil sabi ko nga kanina, kapag ayaw ng Diyos na mapalayo ka eh. Hindi dahil may kawalan sa Diyos. Ayaw ng Diyos na mapalayo ka kasi malaking kawalan sa partiho natin. Wala kang dapat magmalaki. So, hindi siya umasa sa Diyos na nagbigay sa kanya ng lahat. Kasi nga in the first place, ba't pa siya naging hari? Dahil sa Diyos. Ba't siya nagtatagumpay sa mga panuntunan na meron siya? Dahil sa Diyos. Pero dahil hindi tama ang kanyang puso, lumalabas yung totoo. Ayaw ng Diyos na nagkukunwari tayo. Pero hindi naman ibig sabihin na, sige, ilalabas mo yung totoo, hindi ka magbabago. I-reveal ka ng Diyos. Pero pag reveal sa'yo ng Diyos, dapat may pagbabago. Parang ganito, diba? May makasama tayong addict. I-reveal siya ng Diyos. Ito yung kasalanan mo. Hindi pwede naman nanatili kang nag-a-addict pa rin dahil nakilala mo na ang Diyos. Dahil sinasabi mo, ang Diyos, tanggap ka niya. Hindi yung ganun yun. Tanggap ka niya. Okay? At masasamahan ka ng Diyos kapag nagkaroon ng pagbabago. In any aspect. Mapa-LGBT man yan, mapa-tao man yan with vices. Actually, hindi naman kinakailangan tumingin sa ibang tao para tayo nga mismo tinanggap ng Diyos. Eh. We're not perfect. Sorry to burst your bubbles, but we're not perfect. Hindi tayo perfecto. Hindi mo na kailangan magturo pa ng ibang tao just for you to understand that principle. Hindi ho. Tumingin ka lang sa sarili mo. Sino ka para tanggapin ng Diyos? And yet, tinanggap tayo ng Panginoon. So, hindi mo pwede katwiran sa Panginoon. Pastor, ganito na ako eh. Kalukuhan. That's foolishness. Why? Because the moment that the Lord is with you, meron ka ng Holy Spirit. And then therefore, you have the power. Amen? May kapangyarihan ka na para kumalas. Dati wala kang kapangyarihan. Bakit? Tanikala ka sa kasalanan. At dahil sa sobrang tanikala sa kasalanan, kakalad ka rin kanya papuntang impyerno. Pero ngayon, pinalaya ka na, maging malaya ka sa Panginoon. And number 3 and last, kitang gawakas. He did not prioritize God in a given time. He did not prioritize God in a given time. Eto na ngayon. So, kapag tayo, alam yan, naglilingkod sa Panginoon, kinakailangan meron na tayong discernment. Okay? Sa mga taong nakapaligid sa atin or pinagkakaabalahan natin. Ano pa? Kinakailangan din po nating dumipende sa Diyos na nagbigay ng lahat. Hindi mo pwedeng katwiran na mahina ka. Okay? Humingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Depend on God. And number 3, prioritize God in a given time. Tingnan niyo kung anong katwiran ng taong ito. So, binawalan siya. So, sabi ng prophet sa kanya, kung tutuloy ka dyan, matatalo ka lang. Kasi ang kasama mo, hindi kasama ng Diyos. Ayaw niyang kasama. Bakit? Hindi sila nakikinig. So ngayon, kung tutuloy mo yan, matatalo ka. So ngayon, paano malalaman na ang taong ito, okay, meron siyang sign of being broken? Priority. Tingnan natin. Verse 9, and Amaziah to the man, kinorek siya, and Amaziah said to the man of God, but what shall we do for the 100 talents which I have given to the army of Israel? Kita niyo yun? Ang pinag-uusapan dito, maging maayos ka sa Panginoon. Yung kasama mo, hindi maayos. Dapat ang sasagot niya, opo, susunod ako sa Lord. Ang dapat isipin niya, ang Lord. Anong naisip niya? Pera. Ano sabi niya? Sayang. Nagigets? Nagets? Nakita niyo yung priority niya? Ayun ang sabi niya, but what shall we do for the 100 talents which I've given to the army of Israel? Kita niyo?
May alam sa Bible yan. Kaso nga lang, hindi tama ang puso niya. Lumabas kung sino talaga siya at talagang lalabas naman kung sino ka talaga. At nakita natin dito na ang priority niya sa kanyang buhay, huwag na natin sabihin paglilingkod eh. Kasi kung talagang naglilingkod ka sa Panginoon, ang focus mo kay Lord. But given the time, napatunayan na ang puso niya wala talaga sa Diyos. Nasaan? Nasa kasikatan, nasa kapangyarihan, nasa pera. Ayun, no? Balik. And the man of God answered. Actually, binigay itong yung statement niya. The Lord is able to give them much more than this. Okay? Binigay sa akin to nung anniversary. Nag-speak ako sa isang anniversary sa isang church. Ang isip nila, ang statement na yan, alam mo yun, ang thinking nila, kapag nagbigay ka kay Lord, di ba? Ayun, no? The Lord is able to give thee much more than this. Kumbaga, ang gusto nila maging topic siguro about giving. So kapag nagbigay ka kay Lord, mas higit pa yung ibibigay ni Lord. Yun ang akala nila sa verse. Pero nakita natin, hindi yun ang ibig sabihin dyan. Ang ibig sabihin dyan, yung nagsabi niyan, malayo siya sa patulo. Bakit? Ano nga nasabi ng propeta? Hayaan mo na yung binigay mo. Maging tama ka muna sa Diyos. Kasi higit pa dyan ang ibibigay ng Diyos. Yun yung tamang pagdi-divide dyan. Okay? Kasi gusto lang mangyari, parang itakil ko is about giving. Hindi naman yung gustong sabihin dyan eh. Hindi naman tama yung puso ng taong sinabihan ng propeta dyan. May problema. Ganon din sa buhay po natin. Do we have a sign of a broken zeal? Kasi mamaya, yung iba sa inyo, kababalik lang. Yung iba, nagsisipag sa gawain. Kamusta na yung relasyon natin sa Diyos? Kamusta na yung nag-i-influence sa inyo? Dalawa lang yan. It's either wala kang pakialam, kasi sarili mo lang yung pinapakinggan mo, or nakikinig ka nga, pero hindi sa Diyos. At tawag dyan, wrong influence. Okay, sige. Gumagawa ka sa Panginoon, kaso hindi ka dumidepende sa Diyos. Kaya kapag nagka-problema, sinisisi mo kung sino-sino. Minsan, isisisi mo ang Diyos. Diba? Ano ba naman yan? Kasalanan niya ng Diyos. Kung kailan ako maglilingkod, doon pa may nangyari. Alo, kasalanan ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, may kakilala akong ganun eh. Sinisi niya ang Diyos kasi para bang nakipag-deal siya kay Lord. So sabi niya, Lord, sige, kapag pumasa yung anak ko sa ganito, maglilingkuran kita. Wednesday yon. Hindi taga rito. Tapos kina-Wednesday yan, umattend uli ng prayer meeting. Ewan ko ba't umattend yun? Ngayon, pag nag-attend siya, wala siya sa naka-short lang, tapos naka-sando lang. Tapos tumayo sa harap, nag-testimony siya. Tapos sinabi niya, paano may pagkakasabi? Hindi marunong tumupad ang Diyos sa usapan. Imagine mo yun. Kapag may gana magsalita ng gano'n. Hindi tayo pwede mag-demand sa Panginoon. Amen? It doesn't work that way. Sorry. Okay? Pero hindi ko gano'n na Diyos. As far as we know, that is not the God of the Bible. Kasi tayo ang susunod sa Kanya. Tayo. Hindi ikaw. Kasi kung ang Diyos ang susunod sa iyo, hindi ko Diyos yan. Hindi ko Diyos yan. Kaya yun yung sarap ng paglilingkod eh. Bagaman hindi natin sigurado kung ano yung mangyayari, isa lang ang kasiguruhan na meron po tayo. Hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay? And syempre, pangatlo, sabi ko nga, priority. So, sino dapat ang priority natin? Wag ko kayo mag-alala, ipapakita ng Diyos sa takdang panahon kung sino ang ating priority, lalo na sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pag wala ka ng pera, pag meron ka ng trabaho, kasabay ng gawain, anong unahin mo? Minsan ganun eh. Pinipilit ba natin? Hindi. Trabaho ko lang naman dito, mag-preach. Hindi ko trabahong baguhin kayo. Kung magbabago man kayo, nawa, nakilala niyo ang panuntunan ng Diyos.
and to stick on that. Lapit na dumating ang Panginoon. Nawa, na niya tayo nagtatapat. Actually, my problem as a pastor is not the pastoring. Alam mo kung anong problema ko talaga? Yung relasyon ko sa Panginoon na dapat maging maayos. Kasi anyone could pastor. Pero tanong, kamusta na yung relasyon? Ayoko maapektuhan ng katigasan ng ulo ng mga miyembro ay maapektuhan ng pagiging anak, ako bilang anak ng Diyos. Ganyan ang nangyari kay Moises. Okay? So masyado siyang naapektuhan. Pati yung paglilingkod na, alam mo yun, naging dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa promised land. Nagigets po ninyo? Although, mariredeem naman yung sarili niya, but then, sabi ko nga, maganda na establish muna natin yung relasyon natin sa Panginoon. And everything will follow. Pangangailangan mo, paglilingkod mo, relasyon mo sa anak mo, sa asawa mo. Pastor, kasama yon? Opo. Pag nakakilala ka sa Panginoon, dapat maayos po yan. Or somehow, gumagawa ka ng paraan para maging maayos. Dami natin gagawin, no? Kasi nga, mga kapatid, ulitin ko, ang buhay Kristiyano, hindi madali. Nagiging masarap ang buhay Kristiyano kasi kilala natin kung sino yung pinaglilingkuran natin. And I hope and I pray na makita yung sarili nyo that if you see the sign of being broken, maayos tayo sa Panginoon. Tayo po lahat tumayo, tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na kami makapag-aral ng banal na salita. Father, help us na sa aming pag-uwi ay taglayin po namin ang basbas ng pagpapala, ng ibiyaya, upang sa ganon, Ama, makapamuhay po kami ng tama at nararapat sa inyong harapan. Salamat po ng marami sa mga pagkakataon na kami ay lagi niyo pong iniingatan, protektahan, binibiyaan, tinutuwid. Salamat, salamat, salamat. Minsan pa, Ama, pangalan mong maitaas. Hiningi ko po, Panginoon Diyos, sa taglay po namin ang kagalingan sa mga taong may karamdaman, kapayapaan sa mga taong naguguluhan, landas sa mga taong naliligaw. And we pray, O Father, that you continue to guide us sa aming pag-uwi. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming dalangin at samo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po. Magandang gabi. Sa mga nasa online, salamat din po at magandang gabi po sa ating lahat. Thank you Salamat. po. Bye. Thank